Magandang umaga po. Pakiusap po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, makinig sa mga tagubilin. Para sa mga bata, ang pari o ang extraordinary minister ang maglalagay ng osya direkta sa inyong bibig. Hindi ito ibinibigay sa kamay, kaya huwag ninyong gagalawin ang osya. Paglapit ninyo, bahagyang ibuka ang bibig at ilabas ng kaunti ang dila para maayos na mailagay ang katawan ni Kristo. Pagkatapos, lunukin agad at ipagdasal ng tahimik bilang pasasalamat. Para naman sa mga adults, karaniwan ay tatanggap sa kamay. Ang tamang paraan ay ilagay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay upang doon mailagay ang osya. Pagkatanggap, gumilid ng kaunti, isubo agad ang osya at magdasal ng tahimik. Lahat po ay inaanyayahang lumapit ng maayos, maglakad ng mahinahon at sundin ang tagubilin ng mga tagapag-ayos upang mapanatili ang paggalang sa banal na sakramento. Maraming salamat po.
Sarang banggi na lang tayo. Magandang umaga. Sa Ebanghelyo, maririnig natin ang awit ng papuri ni Maria o ang Magnificat. Ipinahayag dito ni Maria kung paanong pumaloob ang Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung paano nilingap at kinahabagan ng Diyos si Maria. Gayon din naman ang kanyang gagawin sa atin, ang kanyang bayan. Ipaalala nawa ng Eukaristiyang ating pagsasaluhan ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Magbunsod nawa ito sa atin na umawit ng ating pansariling Magnificat sa amin na patotoo natin sa kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalataya na siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hindi nalimutan ni Ana ang pangako niya sa Diyos matapos ipagkaloob ang kanyang kahilingang magkaanak. Bilang pasasalamat, inihandog niya si Samuel upang maglingkod sa Panginoon habang buhay. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Nung mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pitsyel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana,
Kung natatandaan nyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi nyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa Kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ay binagay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Pagkatapos nito, naupuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob nyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas nyo ko sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi nyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas nyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari nyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari nyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila nyo kahit ang pinakaaba. Mahahango ang kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay nyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Tumayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Harit batong panukalang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Aleluya, aleluya. Panalangin sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Ama ng liwanag, buong kagalakan naming hinihintay ang pagdating ng iyong anak, ang aming manunubos. Siya ang nagbibigay ng pag-asa, galak, kapayapaan at pagmamahal sa aming mga puso at kalooban, at ang pumapawi sa dilim ng kasalanan. Ibuhos mo sa amin ng iyong pagpapala habang sinisindihan namin ang kandilang ito. Ang liwanag nawa nito ay maging tanda ng kaningningan ni Kristo sa aming buhay na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abangalipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng may makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalawang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lumang tipan, merong ritual na ginagawa ang mga tao noon. Gumagawa sila ng altar, pagkatapos nag-aalay sila, pinapatay nila yung hayop, yung dugo, inililibot doon sa paligid ng altar. O hindi lang hayop, kung minsan, mga gulay, mga trigo, kung anong nakayanan nila. Tatlong dahilan bakit ginagawa nila ito. Una, Thanksgiving. Bilang pagpapasalamat. Kapag ang isang Israelita ay halimbawa pinagkalooban ng anak, lalong-lalo na kung panganay na anak at lalaki, isang dahilan ito para magpasalamat sa Diyos. Sa ganon, mag-aalay sila bilang pagpapasalamat. Pangalawa, atonement. Kapag ang isang tao ay nagsisisi, humihingi ng tawad sa Panginoon, paraan nila ang kanilang pag-aalay para ihayag ito. Atonement. At pangatlo, adoration. Paraan ng pagbibigay papuri sa Diyos ang pag-aalay nila. Thanksgiving, atonement, adoration. Sa ating mga pagbasa ngayon, 2 babae ang nagbigay ng panibagong mukha ng pag-aalay. Yung isa, sumunod siya sa nakasanayan pero may idinagdag siya. Sino po ang 2 babae na ito? Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Hannah, ang nanay ni Samuel na propeta. Katulad po ni Elizabeth, ang asawa ni Zacarias, si Hannah ay baog.
Alam po ninyo, napakahirap ng kalagayan kapag ang mga magulang ay walang anak noon. Tinitiis mo na ang lungkot na dalawa lang kayong mag-asawa sa bahay. Iniiwasan mo pa ang panghuhusga ng tao na nasa paligid mo. Malas kayo, pinarurusahan kayo ng Diyos, kaya wala kayong anak. Kaya nga, si Hana, pabalik-balik po siya sa templo. Ang tanging hiling po niya sa Diyos ay pagkalooban siya ng anak. Dahil alam ng Panginoon na mabuti naman yung kanyang kalooban, kahit imposible sa mata ng tao, binigyan po sila ng biyaya. At pinangalanan niya itong Samuel. 3 or 4 years old si Samuel, dinala ni Hana sa templo para magpasalamat. Katulad po ng nakasanayan, nag-alay siya ng toro, ng harina, ng alak. Pero higit sa mga alay na ito, alam po ba ninyo, ang sabi niya sa Panginoon, inaalay ko ang anak kong ito. Maglilingkod siya sa iyo habang buhay. Kung tutuusin, katagal nilang hinintay yung anak nila at bilang mga magulang na tumatanda na, sasabihin mo sa wakas, may mag-aalaga na sa amin, may susuporta na sa amin. Pero sa pag-iisip ni Hana bilang pagpapasalamat, inialay niya yung kanyang anak sa Diyos. At naging propeta ito. Panibago po ito sa paningin ng iba. Walang gumawa na iaalay niya yung anak niya sa Panginoon. Sa atin naman pong ebanghelyo ngayon, narinig natin si Maria. Diba? Nang malaman niya sa anghel na yung kanyang pinsan ay 6 na buwan nang nagdadalang tao, kahit na siya mismo ay buntis na rin, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ito. Nang makita sila dahil sa saya, binati ni Elizabeth si Maria, "Blessed are you among women." At sa sobrang saya, napakanta si Maria. Ang puso ko ay nagpupuri. Magnificat. Pero hindi po nagtatapos yung pagpapahayag ng pasasalamat ni Maria. Kung tutuusin, pwede po siyang dumalaw lang dun eh. Nagstay siya ng 1 day, 1 week, 1 month. Pero di ba 6 na buwan yung pagbubuntis ni Elizabeth, na natili pa po siyang 3, ibig sabihin, hinintay niyang manganak yung pinsan niya. Dahil alam niyang matanda na ito at pipi si Zacarias noon. Waribagang sinasabi sa atin ni Maria, isang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos, tumulong ka sa iba. Alalahanin mo ang iba. Pag-aalay. Father, paano ko po malalaman na yung inaalay ko ay kinalulugdan ng Diyos? Natatandaan po ninyo sa lumang tipan yung kwento ng magkapatid, si Cain at saka si Abel.
Si Cain ay magsasaka, mga gulay, prutas. Si Abel ay pastol, mga tupa, inaalagaan niya. Nang mag-alay silang pareho sa Diyos, inalay ni Cain yung kanyang mga gulay at prutas, samantalang karne ang inialay ni Abel. Ang tinanggap na hain ng Diyos ay ang mga haiahin ni Abel. Yung mga karne. Father, bakit po mas carnivorous ba si God? Hindi naman niya makakain yun eh. Bakit tinanggap po niya yung kay Abel? Nababasa na niya yung kalooban ni Cain na pupuno ng inggit at galit. Kaya nga, pagkatapos ng pag-aalay, anong ginawa ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel? Pinatay niya. Kung titignan po natin ito, wala doon sa inaalay mo. Nagkakaroon po ng kabuluhan at kaganapan yung alay ng tao, depende sa katayuan ng puso mo. Nung nasa ibang parokya po ako, assistant pa ako nun. Simula po ng simbang gabi, pagkatapos kong naligo, magbibihis na ako, meron akong narinig na nagsisigawan sa labas ng kumbento. Dahil malapit lang po yung bintana ko sa labas, pinakinggan ko yung kanilang sigawan. Ang sabi nung isa, kayo kasi hindi kayo tumitingin sa schedule. Sabi naman po nung isa, alam naman natin na taon-taon kapag unang araw ng simbang gabi, kami yung nag-o-offer. Masyado kasi kayong pabida. Dalawang organisasyon ng simbahan ang pinagtatalunan nila sino yung mag-o-offer. Kasi yung bagong schedule, yung isa naman hindi na tumingin, alam niya, yearly sila yung nag-o-offer ng December 15. Pumagitna na po yung parish priest. Ang sabi niya, para walang problema, kayong dalawa yung mag-offer. Tapos, alam niyo nung offertory, lalakad sila sa gitna. Hindi sila nagpapansinan. Talagang walang tinginan. Hindi ko po pinalagpas yun. Dahil tapos na po yung homily ko, bago matapos yung misa, nag-homily ako ulit. Sabi ko, nawawalang saysay ang pag-aalay ninyo dahil kayo mismo, hindi ninyo kayang ialay ang sarili niyo sa kapwa ninyo. Dahil kayo mismo, nag-aaway-away. Diba ang sabi ng Diyos, kung mag-aalay ka at naisip mo na may tao na kagalit ka, iwan mo muna yung alay mo. Puntahan mo yung tao, makipag-ayos ka, at bumalik ka, mag-alay ka. Diba napakasimple nun? Ibig sabihin, parang sinasabi sa atin ng Diyos, para saan yung inaalay mo ay mas mahalaga yung pakikipag-ayos mo doon sa labas. Natatandaan po ninyo yung babaeng balo sa templo na napakaraming naguhulog ng malalaking salapi doon sa collection box. Pero siya, ang inihulog lang niya, 2 kusing. Anong sabi ng Panginoon? Sa lahat ng nagbigay, siya yung mas may pinakamalaking binigay. Natatandaan niyo po sa templo noon, bakit uminit yung ulo ng Diyos? Pinagtutumba niya yung mga mesa, pinakawalan niya yung mga kalapati. Bakit?
Hindi dahil ipinagbabawal niya yung pag-aalay nila ng hayop. Ang sa Kanya, yung binebentang mga hayop at pinapalitan na pera, mayroong mga tao na dinaraya ng mga nagtitinda at nagpapalit ng pera. Hindi sa kung magkano yung ibinigay mo. Hindi sa kung gaano kaganda yung ibinigay mo. Tanong, ano yung estado ng puso mo nung mag-alay ka? Kahit bigyan po ninyo ako ng 1 million ngayon, although alam pong hindi naman imposible naman to, pero puno ng galit yung puso mo, ako lang yung sasaya. Pero hindi ang Diyos. Amen? Wala sa amount yan. Nagiging kalugod-lugod ang iniaalay natin sa Diyos. Depende sa estado ng kalooban mo. Ano po yung mensahe ni Pope Leo ngayong darating na Pasko? Ang sabi po niya, the best gift you can give this Christmas is peace. Kapayapaan. Sabi niya, lumabas ka, hanapin mo yung isang tao na pwede mong alayan ng kapayapaan. Ito na yung pinakamagandang regalo mo sa Kanya. Makipagkasundo ka. Sabi niya, dahil ang kapayapaan nanggagaling lang yan sa puso. Tama. Hindi sa bulsa, hindi sa SM, sa puso. Tanong, kaya mo bang nag-celebrate ng Pasko nang walang galit sa puso mo? Na wala kang tao na iniiwasan? Na walang tao na kinaiinisan? Ito po ang mabuting balita ngayon. Sanay na kayong mag-alay ng kung ano-ano dito. Pero kaya mo bang mag-alay ng kapayapaan sa ibang tao? Amen. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama. Siyang humubog sa atin mula sa alabok upang tayo'y Kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Kanyang anak. Manalangin tayo, O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak, sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan.
Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sama natin sa ating panalangin ang isang pasalamat na inialay nila Mr. and Mrs. Jose Gonzalez at ang kanilang pamilya, Pangan family, Mr. and Mrs. Danilo Pitacio and family, Jason Ray Rodriguez, Sister Jocelyn de Guzman and family. Pagpapasalamat para sa ikasampung taong kaarawan ni Maria Isabela Gabriel at ikaapat na taong kaarawan ni Micaela Gabriel, para sa mabilisang paggaling nila Arturo Fernandez, Roldan Guerrero, Brother Joe Gonzalez, at panalangin para sa kaluluwa nila Adriana Baisa, Marcelino and Fruto Cañarejo, Jessica De Leon Laico, Demetrio and Cleopatra Magallanes, Rina Katindig, Noji Escalona, Roma Reyes, Jocelyn Ramones, Bishop Rick Macaraeg, Father Ador Tirso and Romy Dispacio. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Halina't iligtas ang iyong bayan, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saligan ng iyong simbahan, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread you offer, fruit of the earth, the work of human hands, to become for us the bread of life. By the mystery of this water and wine, we come to share the divinity of Christ, who humbles himself to share. Halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama,
receive the wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands to become for us our spiritual bread. Lord, we ask you to receive us in the peace with the sacraments. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba, nagmamahal sa iyo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Maria. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. Oo, Jesus, sa aming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oo, Jesus, sa aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
bigyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at dilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
brings you light to burning me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. For God works marvel in my sight, and holy, holy is God's name. Sings of the God who brings you light to burning me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in faith. Who casts the mighty from their thrones and raises up the lowly ones. Sings of the God who brings you light to burning me. My spirit soars on the wings of my Lord. God fills the starving with good things, the rich are left with empty hands. The promise known to those before and to their children forever. Sings of the God who brings you light to burning me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. Sings of the God who brings you light to burning me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age, and those who follow in faith. Who casts the mighty from their thrones and raises up the lowly ones. Sings of the God who brings you light to burning me. My spirit soars on the wings of my Lord. God fills the starving with good things, the rich are left with empty hands. The promise known to those before and to their children forever. Sings of the God who brings you light to burning me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings you light to burning me. My spirit soars on the wings of my
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami ay magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama na bugtong na anak, na naparito, na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay, na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakila ang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglayang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.